Magandang araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan at balik kusina po ulit tayo at magluluto po tayo ng bali 12 putahe dahil dalawa po ang ating ipapagluto. Mapapalaban nga po ulit tayo ng lutuan dahil dalawang magkasunod na araw tayong magluluto. Unang araw nga po ay magluluto tayo ng 3 putahe at shoutout po at maraming salamat kay Ma'am Gladys Olan ng Barangay Lumbang, Lipa City, Batangas at magpapaluto po siya sa atin ng 10 kilong apretada, 10 kilong beef caldereta at 3 tray na chop suey. At dineliver nga po natin to sa Barangay Lumbang, Lipa City, Batangas. Shoutout mga kabayan sa ating solid subscriber dito sa Barangay Lumbang, si Sir Alex Ditore? Latore, yun, Alex Latore. Thank you, sir. At sa pangalawang araw naman po ay siyam ang ating lulutuin. Kalderetang baka, lumpiang Shanghai, fish fillet with sweet and sour sauce, chop suey, sotanghon and garlic gisado, Mickey bihon gisado, kare-kare, puchero at imbutido. Shoutout din po at marami pong salamat kay Sir Ryan and Ma'am April Pinesa at sila po ay balikbayan naman from New Jersey. Shoutout din po kay Kuya Rain at Ate Sedal ng Los Baños, Laguna. At imimita po natin sila o i-deliver po natin to sa Santo Tomas, Batangas. Balik nga po tayo dito sa pamilihang bayan ng Padre Garcia, Batangas. At bibili naman po tayo ng ating mga sahog at gagamitin para sa ating lulutuin na siyam na putahe. At yan po ay pinapagayat ko na yung ating mga karne para pagdating sa bahay ay huhugasan na lang natin at pwede na nating timplahan at i-marinate. Pagdating nga po sa bahay ay inumpisahan na nating asikasuhin yung ating mga karne at ipe-preserve na po natin yan. Uhugasan po muna nating mabuti at atin pong ilalagay sa strainer para po makatulo ang tubig at pagkatapos ay pwede na po natin yan timplahan at pwede nating i-marinate. Inuna nga po nating isalang itong ating 5 kilong oxtail o buntot ng baka. Atin po muna yung ibablanching para po mawala yung impurities at gagawin po natin yung kare-kare. Lagyan po natin ng asin at ang asin po ay makakatulong para mabawasan yung kakaibang amoy. At lagyan din po natin ng luya. At timplahan na po natin itong ating 5 kilong beef laman. Ilagyan po natin ng asin at gagawin po natin itong kaldereta. Maglagay din po tayo ng toyo o soy sauce at tansyahin lamang po natin ang paglalagay. Naglalagay din po ako ng pineapple juice. Sinasabay ko na rin po yung sweet pickles, paminta o black pepper ground, at Worcestershire sauce. At meron po tayong 3 kilong giniling dito na meron ng gulay. Pinagiling na natin. Lagyan po natin ng asin at gagawa po tayo ng 15 pieces na embutido. Timplahan din po natin ng toyo. Lagyan po natin ng pasas, sweet pickles, pamintang durog, brown sugar pambalance, itlog at yan po ang magpapabuo sa ating embutido. Maglalagay din po tayo ng harina for binding para hindi po malambot yung ating embutido. Maglagay din po tayo ng banana ketchup at kayuran po natin ng keso. At maglalagay din po tayo ng liver spread para mas masarap yung ating embutido. Haluin lamang po natin mabuti itong ating mga tinimplahan para po maganda yung pagkakahalo ay kamayin natin.
Okay na po itong ating pang-imbutido at pwede na po natin itong balutin sa dahon. At ito naman pong ating pang-beef caldereta ay pwede natin ilipat sa malinis na lalagyan at ilalagay na po natin sa ref para siguradong hindi masisira. Hanguin na nga po natin itong ating binalanching na oxtail at didiretso na po natin dito sa ating strainer. Tatapon na po natin ang sabaw at huhugasan po uli natin yan para malinis na malinis at masarap po yung ating lulutuing karkaring buntot ng baka. Maglagay lamang po ulit tayo ng tubig dito sa ating tulyase at isasalang naman po natin dyan yung ating liempo. Pakukuluan na rin po natin yung ating 5 kilo na liempo at gagawin po natin yan putsero. Papalambutin na po natin yan para kinabukasan po ay ipiprito na lang natin. Titimplahan lamang po natin yan ng paminta at asin para po may lasa at hindi na po tayo naglalagay ng ibang pampalasa dyan dahil gagamitin din po natin ang kanyang kaldo. Binalot ko na nga po yung ating imbutido at meron po tayo dyang dahon na sinalab natin sa apoy para mabango at hindi agad madaling masira, matibay. At naglagay lamang po tayo ng margarine at yung ating tinimplahan na giniling o yung ating imbutido mixture at lalagyan po natin ang hotdog. Palamnan po natin ang hotdog. Matapos po natin balutin ay pwede na nga po natin itong i-steam. Isalansa na po natin dito sa ating steamer. At i-steam po natin to sa loob ng 1 oras. Testingin po natin itong ating liempo kung malambot na. Sa tingin ko naman po ay malambot na. Kaya hanguin na natin at palamigin na natin para malagay natin sa ref. At bukas po ay piprito pa natin yan bago natin lutuin at gawin nating putsero. At ito pong ating kaldo na pinagpakuluan ay huwag po nating itatapon at masarap po yan. Pwede po natin yan gamitin at isabaw sa lulutuin natin bukas. Magandang umaga po mga kabayan at simulan natin lutuin yung ating mga mga orders. Unahin natin itong oxtail na ating binalanching kahapon. Ayan. Malinis na po yan at isalang natin dito sa ating pressure cooker para mapalambot na natin. Yan, tubigan na po natin at titimplahan natin ang asin. Yan natin ang asin para may lasa na. Natin salang sa aming maliit na kalan. Pagka sumirit na, orasan natin 30 to 40 minutes.
dito naman po sa ating kawali. Nag-init na tayo dito ng 3 kawali. Ay salang na po natin din yung ating caldereta. Beef caldereta. Lagay po tayo mantika. Mantika. Tapos lalagyan natin ng margarine. Gisa na po natin yung bawang. Sibuyas. At tapos sabay na rin po natin yung ating chorizo de Bilbao. Isa po natin yung ating tomato sauce. Tapos sulog po natin to. Ating minarinate na caldereta. Haluin lang po natin at ating yang tataklobang pag nahalo natin ng maayos. Okay, takip. Yan, di na naman po sa kabila ay may pinainit tayong mantika at piprito natin itong ating liempo pang puchero. Hop, tatakpan natin. Ayan. Timplahan po natin itong ating pang lumpiang Shanghai para mapabalot natin. Lagyan natin ng itlog, asin, paminta, chicken powder. Tapos taga natin ng sesame oil. At lagyan din po natin ng konting harina. Harina for binding. Para hindi po namamasa yung ating pag binabalot. Haluin lang po natin. At ito po ay pagka sa palengke pinapagiling ko na. At pinalalagyan na rin natin ng gulay. Sibuyas, bawang, bell pepper at yung pinakamalaga dyan ay yung kinchay para pampabango. Yan, kulay green na yan. Kinchay. Okay na po ito. At pwede na natin itong ipabalot para mamaya ay mapiprito na natin. Timplahan din po natin itong ating pang sweet and sour fish fillet. At ginayat po natin ng ganito kalalaki, parang finger size. Lagyan po natin itlog, bawang, tapos gagamit din po tayo ng garlic powder.
paminta. Tapos chicken powder. Po natin ang harina. Haluin lang po natin para maya-maya maprito na natin at igagawa natin to ng sauce, sweet and sour sauce. Lalagyan din nga po natin ng katas ng kalamansi. Hindi ka na nalimutan yung katas ng kalamansi, yun ang magpapasarap para matanggal ang lansa ng isda. Okay na po ito at pwede natin itong iprito maya-maya. Haluin po muna natin itong ating sinalang na baka. Para mapantay natin ang pagpapalambot. Nagsabaw na. Hayaan po natin siya maluto sa kanyang sariling sabaw. Takalubang uli natin at lagay natin sa medium heat. At yan po ay dire-diretso ng kulo. Hindi pa tayo dito sa ating sinalang na liempo. Babalik na rin muna natin. Ilaw pa ang kabaak. Yan, takalubang puli natin. Ilipat po natin itong ating pressure cooker din yung ating oxtail. At naghingalo ang ating gas doon. Yan, ilipat natin din para dire-diretso yan, malakas ang apaw. Hanguin po natin itong ating liempo. Ganda ng pagkakaprito. Kain natin dyan sa strainer. Tapos, prito rin po natin itong ating patatas and carrot. Gamitin po natin ito sa putsero. Okay na po ito. Hanguin na natin. Sama natin dyan at sila ang magkakasama. Tapos prito rin po natin itong ating saging na saba.
Okay na po itong ating saging. Hanguin na natin. Prito na po natin dito yung ating embutido na ginawa. Okay na po itong ating embutido. Batangas style embutido. At ito pong ating oxtail ay set aside muna natin. Dito muna. Saan tayo makapagsalang ng iba dyan. Init po tayo ng mantika dito. Doon mas sa kabila, isasalang natin yung ating putsero. Lagay po tayo ng mantika tapos margarine. Ito tayo ng bawang. Sibuyas. Isa po natin tomato sauce. Lagi po natin ginigisa ang tomato sauce para hindi po siya hilaw ang lasa, hindi maasim. Hulog po natin yung ating liempo na pinarito, saging, patatas, and carrots. Lagyan natin Hans pork and beans, garbanzos. Timplahan po natin ng paminta. Brown sugar. Gandi po natin ang ketchup. Sabawan po natin pineapple juice. Gamitin po natin itong ating kaldo. Yung pinagpakuluan natin yan. Masarap po ito. Haluin lang po natin. At pakukuluin muna natin.
po tayong takip at takloban natin, pakuluin natin bago natin lagay yung huling gulay. Dito naman po sa kabila ay prito na natin yung ating pang sweet and sour fish fillet. Para mamaya gagawa na lang natin ang sauce. Nakulo na yung ating pang puchero. Lagay na po natin yung gulay. Yung repolyo, bagu beans at bell pepper. Pakukuloy lang po uli natin. Luto-lutuin natin saglit yung yung huling gulay nating nilagay. Hanguin po natin itong ating fish fillet. Okay na po itong ating puchero, Batangas style. Pwede na po natin itong hanguin. Sabi nga ni Sir Darius San Juan kahit daw nakapikit kayang-kaya na. Ayan, shoutout po ulit, Sir Darius San Juan. At pag ako'y nagluluto ng puchero, lagi ko naalala, Sir. Batangas style puchero. Welcome po natin itong ating kalderetang baka. Yo, malambot na. Lagyan na po natin ng patatas and carrots. Liver spread. Lagyan din natin ang dahon ng laurel. Haluin lang po natin. At i-half cook po muna natin yung ating patatas and carrots bago natin kumpletuhin. Para hindi agad siya maiga. Okay. Takloban po natin. Ngayon na po natin itong ating fish fillet at okay na yan. Gawa natin mamaya na sauce. Sweet and sour sauce. Balik po muna ulit tayo dito sa ating kaldereta. Testingin natin yung potatoes. Yo, medyo malambot na. Half cook na, kaya kumpletuhin na po natin. Maglagay na tayo ng hot sauce. Gandin natin ang keso.
Lagyan din po natin ng green olives. Bell pepper. Tapos lagyan din po natin ng konting ketchup. Haluin lang po natin. Ang bango. Kininin na lang po natin to. Pakuluin natin para yung mga huling rekado nating nilagay ay sumama. Okay na po itong ating calderetang baka. Pwede na po nating hanguin. Beef caldereta. Salang po natin dito yung ating kare-kare. Maglagay tayo ng mantika. Gawa muna tayo ng aswete oil at gagamit tayo ng aswete powder. Tapos mag-isa po tayo ng bawang. Pag mabango na ang bawang, hulog po natin yung ating pinagiling na mani. Haluin po natin hanggang sa matunaw at yan po ay matutunaw. Tapos gagamit po tayo ng glutinous rice flour. Haluin po natin para mawala yung buo-buo. Ang bango. Okay, lagay po natin itong ating pinalambot na oxtail. Malambot na po ito. Kaya ibuhos na natin kasama yung sabaw. Hindi na po natin ito titimplahan, halu-haluin lang po natin to. At ito po ay unti-unting lalapot pag naluluto na yung yung giniling na mani at yung ating glutinous rice flour. May lasa na po yung ating kaldo. Ayan, lumalapot na kagad Bilis lumapot.
Ganda na ng ating kare-kare. Okay na po ito mga kabayan, no? Tama-tama na yung kanyang texture ng lapot, oh. At ihiwalay na lang po natin ang gulay. Hiwalay na lang natin yung gulay para maganda tingnan na yung gulay. Kare-kareng buntot ng baka. Nag-init po ulit tayo ng mantika dito at iprito naman natin yung ating lumpiang Shanghai na tinimplahan natin kanina at binalot ni nanay. Maglagay po tayo dito ng mantika at salang natin yung ating chop suey. Diyan na tayo ng bawang. Sibuyas. Isa po natin yung ating sahog at ay balunan. Sasakotsahin po muna natin saglit yung ating atay balunan bago natin timplahan. Nagpukulo naman po tayo dito ng tubig sa kabila at tayo magbablanching dyan ng gulay ng kare-kare. Lagyan natin ng asin. Unahin natin itong sitaw. Timplahan po natin. Lalagay tayo ng paminta. Liquid seasoning. Oyster sauce. Chicken powder. Sabawan po natin. Papakuluin lang po natin to bago natin nahulog ang gulay. Amuin po natin itong ating sitaw. Pangit po ito pag overcook. Sunod natin yung talong. Tapos ito namang ating Shanghai, hanguin na rin natin, no? Ganda na ng luto. Lagay po natin dyan sa strainer para makatulo ang mantika at mamaya ay puputulin natin. Puputol-putulin natin. Lumpiang Shanghai. Balik po tayo dito sa ating chop suey at nakulo na. Hulog natin yung sayote and carrots, young corn, cauliflower, chicharo, tengang daga, bagyo beans.
Papaluin po natin ng konting kulo at saka natin ilagay yung ating repolyo. Tsaka yung bell pepper. Hanguin po natin itong talong. Okay na yan. Sunod natin itong ating pechay na Tagalog. Saglit lang natin po yung pakuluan. Balik tayo dun sa ating chapsoy. Ihulog natin itong ating huling gulay, celery, repolyo at bell pepper. Haluin lang po natin at lalaputan natin to para maganda yung ating chapsoy. Palaputin po natin. Meron po ako din ng slurry, cornstarch na tinunaw ko sa tubig. Bango ng chapsoy. Yun, okay na po itong ating chapsoy. Malapot na. Ganda na kanyang sauce. Tayo na natin ang apoy at baka ma-overcook pa. Okay na po yung ating chapsoy. Lipat naman ulit tayo dito at hanguin natin naman yung ating binalanching na pechay. Hanguin na natin at baka ma-overcook. Tayo natin sa strainer. Patuloy natin yung tubig. Lagay po ulit tayo ng mantika at lutuin natin naman yung ating pansit Mickey Bihon sa bilao. Nagigisa ulit tayo. Bawang. Sibuyas. Sangkutsahin po natin yung ating sahog, manok. Timplahan po natin. Lagyan tayo ng black pepper, liquid seasoning, oyster sauce. Lagyan din natin ng chicken powder. Lagay po natin yung ating gulay, ating stir fry. Anguin po natin yung ibang gulay at ating itatoppings. Yan, dagdagan natin ng sabaw, lagyan natin ng kaldo. Dagdagan lang po natin.
Dagdagan natin ng timpla, paminta, liquid seasoning, oyster sauce, soy sauce, chicken powder. Haluin lang po natin at tatakloban natin. Para mabilis kumulo ay takloban natin. Pakuluin po natin. Habang pinapakulo po natin itong ating pampansit ay magsalang naman tayo dito ng gagawa tayo ng luto tayo ng sweet and sour sauce. Lagyan tayo mantika, luya, may kaunting luya para masarap, bell pepper, carrot, sibuyas, lagyan po natin ang tomato sauce, ketchup, timplahan natin ang paminta, lagyan natin ang brown sugar, patakan po natin ang kaunting asin, sabawan natin ang pineapple juice, dadagdagan po natin ng konti. Hop. At pakuluin po natin yan. At mamaya pag kumulo, tikman natin kung saan tayo nagkulang. Balkan natin tong ating pampansit. Ihulog na po natin ang bihon at nakulo na. Para mabilis lumambot yung ating bihon, ay ibabalik po natin ang takip. Yan, takpan natin para mabilis maluto ang bihon. Okay na po itong ating sauce, malapot na, Kusa na po yung lumapot dahil doon sa ketchup at tomato sauce. Pero titikman natin at baka tayo'y masarap. Masarap talaga pag pineapple juice ang ginamit na pampaasim. May natural asim. Ilagay na po natin dyan sa ating isda. Fish fillet with sweet and sour sauce. Balikan po natin tong ating bihon yan. Paiga na. Lagyan na po natin ang kinchay. Mickey. Fresh Mickey.
itong ating pansit. No? Sasali na lang natin ito sa bilao. Mickey Bihon Gisado. Lagyan po natin ng fried garlic para mas masarap yung ating Mickey Bihon. Luto po tayo dito naman ng isang klase ng pansit. Sotanghon naman. Sotanghon in garlic gisado. Maglagay din po tayo ng mantika. At aswete powder. Gamit ulit tayo ng aswete powder. Nagigisa ulit tayo. Bawang. Sibuyas. Isang kutsahin po natin itong ating sahog, chicken fillet. Timplahan po natin. Lagay tayo ng paminta. Gamit po tayo ng asin at mayroong mga taong ayaw ng amoy ng patis. Lagyan natin ng chicken powder. Sabawan po natin. Haluin po natin at ating pakukuluin. Pag kumulo, hulog natin ang sotanghon. Takip para mabilis kumulo. Nakulo na. Tampo natin at uhulog natin itong ating sotanghon. Kaya sa magtatanong, arehong tatak. Sapporo Longko Vermicelli. Orban po natin para mabilis maluto at hindi agad maiga ang sabaw. Ilagay na po natin yung ating gulay. Baguio beans at carrots. Pechay Baguio. Pechay Baguio at yung carrots.
Okay lang po natin at madali maluto yung gulay. Okay na po itong ating sotanghon in garlic gisado. Lilipat na lang po natin sa bilao. At lalagyan natin ng toasted garlic. Lagyan lang po natin ng fried garlic, tinustang bawang, lagyan din natin ng dahon ng sibuyas, onion leeks, nandito mga kabayan yung ating niluto, yung ating kalderetang baka, yung lumpiang Shanghai, sweet and sour fish fillet, chapsoy, tapos ito yung ating sotanghon gisado, ito yung Mickey Bihon gisado sa bilao, ito yung ating Batangas style embutido, sauce ng lumpiang Shanghai, kalamansi at yung bagoong alamang ng ng ating kare-kare, gulay ng kare-kare, at ito po yung ating puchero. At babatiin lang po natin si happy birthday po kay Sinaya, turns 8, yan, 8 years old. At good luck po on your tour, US Navy Adventure, Kuya Rain. At welcome to 7th grade, Ate Sedel. Yun. At ito po ay gaganapin sa Casa Rubio Private Resort sa Los Baños, Laguna. At imimit na po natin sila sa Santo Tomas, Batangas. At marami po ulit salamat mga kabayan sa patuloy pagtangkilik sa ating mga video. Ingat po palagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. At sana po ay magkita-kita tayo muli sa susunod ko pang mga videos. Dito na tayo mga kabayan sa Santo Tomas, Star Tollway exit. At natin lang na-transfer ang ating niluto. So yung mga kabayan, pasalamat lang tayo kay Sir Ryan Pinesa. Ang pangalan niyo, Sir? Vance po. Kaya kay Sir Vance ng New Jersey. Balikbayan din po si Sir. Kaya kay Ma'am. Gawa ko sa binaya yung asawa ko. Yung asawa ko lang kumuha lang ng si April Pinesa. Yun, at saka kay Ma'am April Pinesa. Yan, shoutout po Ma'am at marami po salamat. Birthday ng anak ko. At shoutout po ulit kay Ma'am Sinaya at happy birthday po. Happy 8th birthday celebration. At good luck din po kay Sir Rain. Rain, yan. At welcome to 7th grade, Ate Sendel. Yan. Maraming po salamat. Kay Sir Ryan po ulit, maraming po salamat. Ng New Jersey. Zoom mo nga sir sa mukha nitong batang to. Zoom mo dito sa mukha nito. Thank you. Salamat, sir. Salamat. At ingat po kayo, ma'am. Ingat po. Ingat po kayo. Thank you.